Alam nyo mga kapatid, mga taga-gobyerno na matitino ang isip, no? Yung mabubuting nasa gobyerno. Pinaka-the best nyong gawin, ipakita nyo kay Amy Marcos, lalo na sa presidente, na napakalaking pagkakamali ang kanyang mga ikinakalat. No? Hindi si Marcos ang naligaw ang landas. Si Sara Duterte. At yang si Sara Duterte, dapat yan, tuluyan nyo nang ipa-impeach by hook or by crook. I-impeach nyo na yan. Huwag nyo na yan patagalin sa gobyerno. Kasi yan ang nagkakalat ng kasamaan. Si Camille Villar, inendorso niya samantalang nasa line-up yan ni Marcos. Si Amy Marcos, inendorso niya. Samantalang yan ay kabibitiw lang sa line-up din ng kanyang kapatid. Alam nyo yung mga ganyang klase, tingnan nyo, pati yung mga DDS na tumatakbo sa Kongreso, yung kabataan party list na si Cardema, ando na, nakasuhan na, no? Mga DDS yan eh. Itong si Amy Marcos, wala yang nararamdaman sa kapatid kundi inggit. Inggit ka, di ba? Amy, inggit na inggit ka sa kapatid mo. Alam mo kung ako sa'yo, Amy, kung ano yung kinagisnan mo na kawalang hiyaan, no? Yung sobrang panlalamang sa kapwa. Yung sobrang gustong mag-reyna-reynahan. Yung kasikatan, no? Yung pagpapayaman, yung paggawa ng mga kasinungalingan. Alam mo, yan ang mga panlilin lang na ginagawa noon ng nanay mo, na minana mo, na pati si Apo Lakay, sinulot niya ang tungkulin matapos niyang malamang may sakit na malubha. Ikaw naman ngayon, pinipilit mo ring mawala ang kapatid mo sa posisyon. Hindi ko kinakampihan yung kapatid mo. No? Kahit kailan, hindi ako marunong kumampi sa mga politiko na hindi ko ibinoto. Pwede ko rin siyang suportahan dahil nakikita ko naman na hindi siya mamamatay tao. Ikaw, bata ka pa eh. Nakagawa ka na ng krimen. Di ba? Pero, pati ba naman ngayon? Baka dumating ang araw, ikaw mismo magpapatay sa kapatid mo. Kayong dalawa ni Sara Duterte. Kayong dalawa ni Sara Duterte ang may pagnanasa eh, sa posisyon ni Marcos ngayon. Nagkakaisa kayong dalawa. No? At sinasamahan kayo ng mga taga-senado na walang mga kakwenta-kwenta. No? Ano? Lahat na lang po ng gumagawa ng anomalya ay mga DDS, mga kaalyado ni Duterte. Bakit niyo po pinapayagan yan, mga taga-gobyerno? Yes po, may jurisdiction. Merong tamang proseso. No? Aba, kung palagi pong ang makakaharap nyo sa tama ay itong mga balagbag ang utak, wala pong mangyayari. Dapat po, manawagan na kayo sa taong bayan na tulungan na kayo kung paano nyo mapapatalsik ang mga ganyang klase ng tao dyan sa gobyerno. Mapa Senado, mapa Vice Presidente, mapa sa Kongreso. Punong-puno na po ang korte ng kaso. Dapat po, i-shortcut nyo na lang, daanin nyo na sa taong bayan. Kasi hindi sila takot sa kaso-kaso eh. No? Hindi sila takot sa kaso-kaso. Baka sa taong bayan matakot sila. Nasa inyo po na mga
nasa mabubuti pang kaisipan sa gobyerno ang paraan para yung mga ganyang klase ng traidor, sinungaling, mapagawa ng kwento, inggitero. Dapat po, yung mga ganyang pag-uugali ang masugpo para hindi pa marisan. No. Yung inggit, yung selos, nakamamatay po yan. Kaya mga kapatid, mga taga-gobyerno, yung mga due process na gusto nyo, mga tamang proseso, pwede naman po yan eh. Hindi makuha sa santong dasalan, di sa santong paspasan. No? Kasi kung puro papel lang kayo, demanda ng demanda, kailan pa matatapos ang kawalang-hiya nila? Alam kasi nila, matagal dito sa atin ang hustisya bago humatol. Didaanin nyo na lang sa taong bayan. Humingi kayo ng tulong sa taong bayan kung ano ang magandang solusyon para mga ganyang klase ay tuluyan ng mawala sa pamahalaan. Okay? Salamat po.